Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Padre. Ang ating ebanghelyo ngayong ika-22 linggo sa karaniwang panahon ay continuation sa ating ebanghelyo noong nakaraang linggo. Kung naalala ninyo, noong nakaraang linggo, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Sino ako sa inyo?" Pero bago niya tinanong yon, tinanong niya muna kung sino siya ayon sa mga tao. Sabi ng mga alagad, ikaw daw ay si Jeremias, ikaw daw ay si Elijah, ikaw daw ay si Juan Bautista, ikaw daw ay isa sa mga propeta. Pero ang tanong ni Jesus ay, yun ang sabi nila, pero sino ako sa inyo? At ang nakasagot, jackpot, 1 million pesos. Ang sagot ni Pedro, ikaw ang Kristo, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. At ngayon, sa ating ebanghelyo, continuation, pagkatapos masagot ni Pedro ang tanong ni Jesus, sinabi ni Jesus na ang Mesiyas ay maghihirap, mamamatay, at muling mabuhay. At ano ang ginawa ni Pedro? Sabi niya, no, hindi pwede mangyari yan. Para kay Pedro, ang bida ay hindi namamatay. Para kay Pedro, ang bida ay hindi naghihirap. Pag bida ka, bida. Parang ang idea ni Pedro ay parang si Cardo Dalisay ng ang probinsyano, na kahit ilang beses nang binaril, buhay pa rin si Cardo. At then, namatay na si Cardo sa ang probinsyano, pero panaginip lang pala yun. It's a prank. Pero kay Pedro, imposible na ang Diyos, ang Mesiyas, ang tagapagligtas ay maghihirap, mamamatay. Pero binago yon ni Jesus. Sabi ni Jesus, lumayo ka sa aking Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Mga kapatid, ang focus ng aking ebanghelyo ngayon ay nasa last part ng ating ebanghelyo. Sabi dito, ano nga ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito ang kanyang buhay? What profit would there be for one to gain the whole world and to forfeit his life? Makuha mo man yung gusto mo, pero yung kaluluwa mo ay nasa impyerno, ano ang mapapala mo? Mga kapatid, kung mamamatay tayo ngayon, kung lilisan tayo sa mundong ito, may panghihinayang ka ba? Meron bang panghihinayang sa puso mo kung ikaw ay mamamatay ngayon? Wag naman, Father. Kung lang ha, kung. Halimbawa sa mga taong namatay na, andito sa harapan natin. Sa mga taong namatay na, sa mga taong mahal natin sa buhay, ang tanong ko ay, may panghihinayang ka ba sa mga taong namatay na? Meron bang sana nasabi ko lang na mahal ko siya? Sana naibigay ko man lang ang aking contribution sa pagpapa-ospital sa kanya. Meron akong kaibigan, sabi niya, Father,
Yung dapat sana pambigay ko, hindi ko na naibigay kasi patay na, late na. Meron bang panghihinayang na sana nagpatawaran man lang kami? Sana narinig man lang ni Mama ang aking sorry. Sana narinig man lang ni Papa yung aking patawad ha. During the pandemic, ang pandemya, ang COVID-19, ay nagtuturo sa atin that life is short. Life is fragile. Ang pandemyang ito, ang pandemyang nakalipas, ang COVID-19, ay nagturo sa atin kung ano yung importante sa buhay natin. Ano ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay? I will give you three important what is really important in our lives. Una, focus on the love in your heart, not on the work of your hands. Ang titles, ang achievements, kailangan natin yan, pero hindi natin madadala sa kamatayan yan. Maraming beses po ako pinamimisa ni Ate Edith sa St. Peter, Quezon Ave. Wala pa po akong minisahan na dinala ng namatay ang bank account. Wala pa po akong minisahan na patay na dala-dala niya ang titulo ng lupa. Wala pa po. At kung meron man kayong titulo ng lupa, for sure, hindi nyo yan dadalhin. What you really need is isang metro lang. Focus on the love of your heart, not on the work of your hands. At the end of the day, tatanungin tayo ng Diyos, sino ang nadala mo sa akin? Hindi ano ang dinala mo sa akin. Ang tatanong sa atin ng Diyos, sino ang dinala mo? Sana masagot ninyo, Lord, dinala ko ang matigas, ang masakit na ulo ng aking asawa. Lord, itong asawa ko, ay naku, pero dahil mahal ko siya, dinala ko siya sa iyo. Pangalawa, focus on what God says, not on what people say. Focus on what God says, not on people say. Ang palakpak ng tao ay pansamantala, pero ang palakpak ng Diyos ang hanapin mo. Focus on what God says, not on people say. Kasi ang mga tao, pustahan tayo, may pagka-plastic tayo. May pagka-plastic tayo. So don't focus too much on what people say. Focus kung ano ang sasabihin ng Diyos sa iyo. Pangatlo, and this is the last, focus on God, on our Creator, not on creatures. Focus on our Creator, not on creatures. Focus on God. Ang pagmamahal ng Diyos ay walang what if. Ang pagmamahal ng Diyos ay walang kondisyon. Ang pagmamahal ng Diyos ay forever. Walang kondisyon. Hindi ang pagmamahal ng Diyos ay mahal kita kahit na. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi mahal kita kung.
Mahal kita kung di ka na iinom. Mahal kita kung di ka na magtutong its. Mahal kita kung maputi ka na. Mahal kita kung sexy ka na. Ang pagmamahal ng Diyos ay mahal kita kahit na. Kahit na. So focus on our Creator, not on the creatures. Ano ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito ang kanyang buhay na nasa impyerno. Mga kapatid, focus. Una, focus on the love in your heart. Pangalawa, focus on what God says. Pangatlo, focus on the Creator, not the creatures. Amen. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Hi mga kaparokya, mag-like na po and subscribe sa ating official YouTube channel www.youtube.com/HFPRojas at i-follow ang ating Facebook page www.facebook.com/HFPRojas. Maraming salamat mga kaparokya.